كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabad, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito naman po tayo sa ating programang pagtatalakay sa mga mahalagang usapin sa Islam at pagpapayuhan sa kabutihan sa maiksing panahon lamang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po tayo dito tumutuligsa o nanunuligsa sa mga taong nagkakasala o nagkakamali. Dahil sino ba naman ang hindi nagkakamali? Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Ang bawat angkan ni Adan ay nagkakamali. Subalit, ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali, yaong mga nagbabalik loob sa kanilang Panginoon. Mga kapatid, may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakahalagang malaman natin dahil mapanganib ito. So, mula sa aking sarili hanggang sa lahat ng nanonood, pinapayuhan ko na maging maingat upang maiwasan ang tinutukoy ng hadith ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, ibig sabihin isinalisay ni Imam al-Bukhari, kung saan ulat mula kay Abu Hurairah, kanyang sinabi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagbabati ng Allah, pagbati ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pagpapala. Yaqul, kanyang sinasabi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ang bawat isa sa aking umma, aking tagasunod. Okay, ang bawat isa sa mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'afa. Okay, so ang mu'afa, ibig sabihin ng mu'afa, yung mga scholar, dalawang ibig nilang sabihin o binigyan nila ng dalawang pakahulugan ang salitang mu'afa. Una ay minal afiyah, kumbagay ligtas. Ligtas sa anumang sakuna at tinutukoy rin nito na ang bawat aking tagasunod na mga mananampalataya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pagbabalik loob. So, ibig sabihin, sa mga tao nagkakasala, kahit sino man yan, at kahit anong kasalanan yan, basta nagtauba, nagbalik loob sa Allah, inna Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubatahu. Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, yun ang unang kahulugan. Sabi ng propeta, doon sa kasunod, sabi niya, illa al-mujahirin, maliban sa mga tao na pinangangalandakan nila ang kanilang kasalanan. Pinapasikat pa nila ang kanilang kasalanan na gusto nila nakikita pa ng tao. Pinagmamalaki pa nila. And then sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna min al-mujaharati ay ya'mal ar-rajul bil-layl amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satra Allah alayh. Rawah al-Bukhari. So nagbigay ng halimbawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinutukoy nilang mujahara, yung paglalantad ng kasalanan. Sabi niya, halimbawa, sabi ng propeta, ito yung paggawa ng isang lalaki o isang tao ng isang bagay na dapat ikubli, nakakahiyang malaman ng ibang tao, dapat hindi nalalaman ng ibang tao,
Ginawa niya ito sa gabi, and then pagsapit ng umaga, sasabihin niya sa kanyang mga kaibigan. Sasabihin niya sa sino mang nakakausap niya. O pulano, kagabi ginawa ko ang ganito, ganyan. Grabe, ganito ginawa ko. So instead na ikinubli yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi na siya pinahiya, pero siya ang mismong naglantad sa kanyang sarili. Siya ang mismong nagpahiya sa kanyang sarili dahil sinabi niya sa mga tao yung hindi dapat sabihin. Dito sa hadith na ito, titingnan natin, titingnan natin yung hadith. Sasabihin mo yung nagawa mong kasalanan sa isang tao o dalawang tao, kunti lang, kasi sabi niya, ya fulan, amiltul barata, kada o kada. Itinuturing na mujahara yun. So how much more? Kung nasa Facebook ka, alam mong kasalanan, alam mong labag sa Islam. So hindi lang isang tao nakakakita nun. Hindi lang isang barangay. Okay? Lahat, isi-share nila, makita ng mahigit 100 tao ang makakita. So, how much more? Yun ay tinatawag na mujahara, na kung saan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa unang hadith, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Lahat ng aking umma ay mu'afa. So, sa pangalawang kahulugan ng mga scholar sa mu'afa, sabi nila, lahat o bawat tagasunog ko, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi maaring libakin. Hindi maaring libakin. Dahil pag nilibak mo yan, magkakasala ka. Illal mujahirin, maliban sa mga taong lantad ang kanilang ginagawang kasalanan. So, ibig sabihin, pag lantad na yan, ang ganyan, pag sagawa niya ng kasalanan, pag pinag-usapan mo yon sa kaibigan mo, pinag-usapan mo yung taong lantad, pinagmamalaki pa niya, ginagawa niyang kasalanan, so hindi ka magkakasala sa kasalanang riba o panlilibak dahil siya ay lantarang gumawa ng kasalanan. So isa yun sa kahulugan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, sabi niya, man jahara bi fisqihi aw bid'atihi jaza dhikruhu bima jahara bihi. So sino man, sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, sino man ay pangalandakan niya, ilalantad niya ang kanyang malaking kasalanang ginagawa at ang kanyang bid'a na ginagawa, pwede mo yung banggitin. So pag binanggit mo yon, pag pinaingat mo yung mga tao, hindi ka magkakasala doon sa pagbanggit mo sa kanya. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, ang pagbanggit kasi sa tao, sa kanyang ginawang mali, kung totoosin, kahit mali yun, totoong ginawa niya mali or kapintasan niya, panlilibak yun. Hindi mo pwedeng banggitin at hindi niyo pwedeng pag-usapan. So dito sa hadith na ito, maliban sa mga taong lantaran nilang ginagawa ang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ngayon, grabe, hindi lang talaga, mas mahigit pa doon sa halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sasabihin mo sa kaibigan mo, so tinuturing na yun na mujahara, na pwedeng libakin. How much more kapag buong friends mo nakikita nilang gumagawa ka ng bid'ah o haram, labag sa pananampalatayang Islam. So ito yung sinasabi kong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith azim, na kung saan, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Dahil tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat tayo ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo nagbalik loob sa kanya, nagtauba. Subalit, paano kung akala mo tama ang ginagawa mo and then lantaran pa yan, mujahara? So paano ka makakapagtauba? Mahirap yung taong akala niya tama siya, paano siya makakapagtauba? Dahil hindi na siya magtatauba. Bakit? Dahil akala na siya nasa tama. So lagi tayong humiling ng gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na lagi tayo nasa tamang landas at maiwasan natin ang bagay na ito. Ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dahil sa lantarang pagsasagawa ng maasiya o kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay parang lumalabas na ang kahulugan nito ay parang minamaliit mo ang bagay na yun na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfaf biman usiya. Minamaliit mo yun, yung bagay na haram, maliban pa doon, parang minamaliit mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinusuway mo. Wal-iyadu billah. So yun ang problema. Dahil kung lantaran mo yung ginagawa, pag pinagmamayabang mo pa, so ibig sabihin minamaliit mong bagay na yun. Parang sa isip mo or sa puso mo, okay lang yan, walang problema sa Panginoon. So, malaking problema yon. And then, halos minamaliit mo pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siyang nagparating ng isang bagay nito ay haram. So, pag ipinagmayabang mo yan, lantaran, nakikita ng mga tao, parang minamaliit mo yung gabay at patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-iyadu billah. So hanggang dito na lamang, tandaan po natin, huwag natin kalimutan ang hadith na ito, na kung saan ingatan po natin yung tinatawag na mujahara, yung lantaran mong sasabihin or gagawin ang kasalanan pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. O doon sa halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagawa mo, walang nakakita, pero instead na ikinubli na ng Panginoon, sasabihin mo pa sa iyong kaibigan. So, huwag ganoon dahil yun ay pinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.